Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang balikatan. Natutunan ito, patuloy po ninyong mapapakinggan sa iba't ibang mga himpilang partner natin dito sa ating lalawigan, kagaya ng 93.3 Radyo Servisyo 98.1 Supreme FM. at 98.9 Love FM. Sa mga nag-aantabay po sa harap ng inyong TV set, patuloy kayong tumutok at manood sa magitan ng broadcast Channel 6. Ganun din po doon sa aming FB account, doon sa aming FB Live, yung pong stand up, balikatan, pwede rin po kayo rong manood. Partner, Okay. 2022 first Sunday ng taong 2022. Oh, Ito meron yung ka unang bang araw ng linggo. New Year's resolution man lang? Well, New Year's resolution Uso pa ba ko. yun kapag kaganyan ng edad? Oo naman, siyempre. Uso Oh. pa naman. Siyempre, ako naman, kagaya ko, napakabata ko pa. Oh. So, New Year's resolution natin, Ay, palagi nating panalangin, ay gumanda ang ating buhay at mawala na yung mga COVID. I wish yan, yung sinasabi mo. Yan Hindi, din yung naman resolution kasi wala na eh. Oh. Ano pa bang i-resolution ko? Nagawa ko na lahat. iba. Nagawa ko, hindi na ako nagbibisyo, Oh. wala nang mga sigarilyo, kung Oo. ano. So, hindi ko na kailangan Good magpanibagong boy. Galing resolution. ka. Parang tunay. Ano po, mga kaservisyon tunay at Yeah. natural. Pero tama yun. Hangad natin na ngayong taong kasalukuyan, kagaya po ng kagustuhan ni Dr. Helen Tan, mawala na ang problema natin ng tuluyan sa pandemya dulot po ng COVID-19. Well, siyempre, although sa katotohanan, medyo tumataas ngayon mga panahong ito. Pero hindi tayo nawala ng Nananatili pag-asa. yung banta na ng mawawala COVID-19. Pero ano man ang mahalaga, yung ating sektor ng mga kababaihan sa iba't Mhm. ibang bahagi po ng ating lalawigan, particularly sa City of Tayabas at bayan po ng Tiaong, ay tuloy-tuloy yung pagbibigay po ng tulong ni Dr. Helen Tan, lalo na doon sa paraan ng pagkita Mhm. ng ating mga nabibilang sa nasabing sektor kung saan patutunayan ng ating mga babae na mahalaga sila ang kanilang role sa kanilang pamilya, sa ating pamayanan at mayroong silbi may magagawa para sa pagganda ng kabuhayan. Ang tungkol po sa programa ng 4K na Dr. Helen Tan, panoorin natin, mga kaistan. Ang ating po magiging gobernadora. Ayaw po ba kayo? Ayaw po ba kayo? Ang ating magiging gobernadora ng buong lalawigan ng Quezon, Congresswoman Dr. Helen Tan. Kaya yung before ko ako naging congresswoman, ang advocacy ako na po, yung pagkataguyod sa pamamagitan sa aming distrito. So doon ko sinimulan ng 4K. Okay, so hindi pa ako congresswoman, may 4K na po kami. Kasi nga, gusto kong alalayan, naobserbahan ko kasi, dahil doktor ako, pasyente ko, pupunta, interview ko, ano po yung trabaho ng asawa. Ang palakpakan sa magiging vice gobernador, Kurt Atlas. Pagbayang Federasyon ng 4K Tayabas City, ito na po yung sertipiko galing po sa
Department of Labor. Kaya yung mga skills development activities kami, trainings, nagbibigay. Hindi siya limited sa mga corporate, yung na out of studio. Guys, kung ipaalam sa inyo na ang klaseng ganitong programa at proyekto ay napakahalaga ngayong panahon ng pandemya. Kaya samahan niyo po kami at suportahan po natin ang mga Congresswoman Lennon. Sa tagal po ng magulan sa lungsod ng Bayabas, ganyan po nakakita sa isang pagkikilala sa kanyang pagsusod na kagawa ng natulad ng ginagawa niya sa atin. Siya lang ang nakapagbigay ng napakagandang programa. Malapit po ba? Si Congresswoman Lennon ay walang makakapantay. Kasama susi sa palusot na pagkawago at ang silang asenso at ang mga natin ang Doktor ng Bayan, Welcome dito po sa ating pagtitipon ng mga kababaihan. So, mag-kwento lang ako sa inyo, yung portrait at advocacy po sa kababaihan. Na-establish namin yan sa amin sa Bumaka, hindi pa ako congresswoman. Na-expand lang yan, na-strengthen o lumakas nung ako ay naging congresswoman na. Hindi ko kayo nag-asawa. Galing. Oo. Kumakla ng kamay. Okay. Sige, medyo iwalay ka na po. Dahil kayo nahirapan. Aking pagsisikapang makatugon sa hamon ng paglilingkod. Kasihan hawakan ko ng Panginoon. Ayan! Sa ating samahan ng mga kababaihan. Okay, wag po muna kayong, pwede na po kayo maupo. ng certificate mula po sa Department of Labor and Employment. Papaliwanag po ni Doktora kung ano po ang kahalagahan ng certificate na ito. Okay, papaliwanag ko lang po, kayo po ang 4K Tiaong Federation, no? Ay accredited ng Department of Labor and Employment. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, meron po kayong oportunidad na makahingi ng mga pondo ng pangkabuhayan galing po sa DOLE. Okay? Ito po yung process. Yung ka ng negosyo.
Barangay Paisa, Bigasan Sir. Yung makakuha ngayon, ha? Vaccine, nandun po mamaya may dala po akong vaccinators. So, lahat po kayo makakuha. Salamat po, Dr. Hernán, sa pag-treatment pa muna. Yes. Ito ay samahan ng 4 days sa taong halo-halo barangay. Salamat, Dr. Helen Tan. Okay, partner, nakita mo naman yung ating magagaling na leader na kababaihan dyan sa bahagi ng lungsod ng Tayabas, ha? Sila Kunsyel Paula Nadres, at saka si Tita, Tita Kunsyel Glorioso. Ninang ko yan. Oo, ilalagay sa mga pangunahing leader dyan na kasama ni Dr. Helen Tan. Talaga ang mga babae, mahusay din naman. Nakikipagsabayan po, mga kababayan, sa ating lipunan, lalo na sa pangunguna sa iba't ibang mga programa para sa kapakinabangan po ng higit na nakakarami, lalo na sa mga nabibilang sa sektor po ng ating mga kababayan. At to take note, ang maganda ngayon ay nakapag-assemble sila ng organize ng ganitong klase ng grupo na matutulungan po ng tuwiran ng ating mga kababaihan. Alam mo si Kunsyel Glorioso, medyo veterana na yan sa politika, naging bukad din yan nung araw. And then just Tayabas, balik-balik na lang yung termino. Naging kapitana pa yan ng isang barangay dyan. Matagal At pala. oo, palagay ko sa dami ng tagasunod. At actually, siya yung chairwoman ng Komite ng Kababaihan sa Sangguniang Panglungsod nila. O siya yung chairwoman Kaya pag nag-assembly o nag-assemble ng mga kababayan ay maraming sumasama kay Tita Presi Glorioso. At yun nga, yan ay malaking tulong, malaking gampanin ang gagawin ng mga kababayan. Hindi naman sila basta mga may bahay lang, may malaki rin silang role sa kanilang bawat pamilya. At ang maganda po dyan, mga kababayan, ay napili nila na samahan ang grupo na inorganize ni Dr. Helen Tan para sa kanila pong hanay. Maliwanag na sa pamamahagi po ng kapital na kakailanganin po para doon sa kanilang mga negosyo, na akma sa kanilang kakayanan, sa oras na pwede po nilang mailaan, ay nakakatuwa na tingnan natin sa mga susunod na panahon, lalago po ang kabuhayan ng ating pong mga kababaihan. Samantala, sa bahagi po ng Tiaong Quezon, alam naman natin, tinututukan po yan ng napakahusay na si Konsihala Yula Lopez. Sa paniwala din niya na ang mga kababaihan, kapwa natin, kabaro natin, ay malaki ang mayaambag po sa paglago ng ating pamayanan. Yan ang isa sa inaasahan naman ni Dr. Helen Tan na tagapagtaguyod niya, lalo na sa mga kababaihan dyan sa bahagi ng tao, si Kunsyala Yula Lopez. Napakasipag niyang Kunsyala. First term pa lang yan, lalo na kung sa mga susunod pang panahon. Sabi ni Dr. Helen Tan, yung federasyon ng ating mga kababaihan sa iba't ibang mga bayan ay pagkakalooban po ng tulong at mula sa Department of Labor and Employment. Ibig sabihin ay anuman po ang negosyo na uumpisahan ng ating mga babae. Sa livelihood din. Yes, ay pwede pong mapalago ng mga kababaihan kung ano po yung expertise nila, paggawa po ng pagkain, anumang produkto, anumang bagay, sigurado aasenso sila. Yung sa livelihood nila, depende kasi kung anong type lang ipagkakabuhay. So, kaya nga binibigyan sila ng capital seeds. Nasa sa kanila yun.
kung sari-sari store, kung ano man. Meron bigasan, meron May paggawa bigasan. ng imbutido, meron Mhm. tindahan po ng groceries, at marami pang iba. Meron ngang gasolinahan tayo nakita na pinaloob dyan sa bahagi po, kapital ha, para sa ganyang klase ng business in Tiaong, Quezon. Oo. Parang sa ano din, di ba, yung nauna na, miski nung panahon ng COVID, nung hard lockdown, nakita mo yung mga pananahi, sewing machines, ilan lang yan sa mga nauna ng naipagkaloob ni Doktora para sa ikabubuhay ng ating mga nanay. Medyo matagal na hindi natin nakikita na ganitong aktibo ang ating mga babae, na natili na nasa loob din ng kanilang tahanan, nakadepende po sa kanilang mga partner sa buhay. But this time ay naiba dahil bago yung capital seeds na yan, ay binigyan muna ng kasanayan ng DOLE, katuwang po ang opisina ng mababatas na Doktora pa, dahil naniniwalang kailangan ng ganitong klase po ng programa. Parang napakasaya nila doon sa mga Christmas party, yung other side, yung kanilang mga activities. Parang nagkaroon ng mga Christmasan at maraming mga raffles na naipamigay si Doktora. Siyempre pa, pinasaya yan ni Doktora Helen Tan ang ating mga kababaihan na very positive, na higit na mas magiging maganda ang kanilang kabuhayan ngayong taong 2022. At siyempre pa, partner, isa na namang pamilya mula sa bahagi ng Mauban, Quezon ang natulungan ng serbisyong tunay at natural ng programa para sa pangkalusugan ng opisina ng ating pinagmamalaking Chairman ng Committee on Health sa Kongreso, Dr. Helen Tan. Kung paano po nakatulong ang isang mambabatas na doktora pa sa nasabi pong problema, panoorin po natin ang video na ito. Ako po si Jason Abitan, 29 years old. Ako po yung asawa ni Abigail Talisay. Yung asawa ko po ay buntis, na nagkaroon po ng problema yung baby namin, namatay sa loob ng tiyan. 2 weeks na pong patay nung nalaman namin. Yun nga po, nung July 1 po ay nung June 24 po, tumigil po siya sa paggalaw. Hinayaan ko lang po, akala ko yung normal lamang. Tapos po, nung July 1 po, nagpa-ultrasound ako, sabi nga nung midwife ay hindi nga daw po, yung baby ko, patay nga daw po. Hindi po namin alam yung gagawin namin kung kani-kanino rin po kami humingi ng tulong para ma-resolve yung problema namin. Natatakot po kami na baka malasan yung asawa ko. Buhay ko po ay pagbubuhangin lang. Ang kinikita ko po, sakto lang sa namin, pang araw-araw. Nakakaipon lang po, konti lang, talagang pang lang namin. Hindi po namin kaya yung gastos, yung gagastusin po. Para sa kung sakaling operasyon ng asawa ko po. Kaya nung nalaman po namin na si Doktora po handang tumulong, nakikita ko po sa Facebook na handa po siyang tumulong sa mga nangangailangan. Marami na rin po siyang natulungan. Kaya hindi po kami dalawang isip na lumapit sa kanya. Kaya kami po ay lumapit kay Kapitan. Si Kapitan naman po ang tumulong sa amin para lumapit kay Helen Tan. Yung pagdating po namin sa opisina, agad naman po kaming nasikaso. Maganda po yung nila sa amin. Na-actionan po kaagad yung aming problema. Araw-araw, dito sa tanggapan ng serbisyong tunay at natural ay hindi magkamayaw ang mga tao dahil marami ang nangangailangan na ating kababayan. Kaya naman tayo ay tumutugon sa kanilang pangangailangan. Meron din tayong medical assistance na lagi-lagian din para naman sa mga may sakit nating mga kababayan. Sinundo po kami ng rescue nila Pansel po, Gadi Astabesa, saka po yung driver niya, kaya po
Hinatid po nila kami sa ospital, sa Pasig, sa Manila po, sa Rizal Medical Center. Doon po kami dinala para maoperahan yung aking asawa. Pinasikaso po nila kami. Ang mayat maya po si Mang Bulades kumakontak kung ano pong pangangailangan namin. Pinukumusta niya po kami kung ano nilagay ng asawa ko, si Consel po. Mayat maya po sila tumatawag sa amin. Pinabaybayan po nila kami hanggang sa matapos yung problema. Pinabayan po nila kami. Yung papa ko po kasi, walang-wala rin po siya nung mga panahon na yun. Nung nasa ospital na po kami, nasa Maynila. Mabuti na lang po nandun si Consel. Binigyan niya po si Papa ng financial para meron siyang magamit na pera. Tapos, kasi po kukunin niya yung baby ko na namin napatay. Kailangan niya pong may uwi dito. Nanggaling pa po sa Gumaka yung tumundo sa kanyang rescue. Rescue ni Doktora Helen Tan. Sinundo po siya sa Lucena, papunta sa Manila. Hanggang dito po, inatid po siya hanggang dito. Hanggang sa makauwi siya. Para mailibing po yung baby namin. Buti nga po, ang bilis nga na action nila Helen Tan. Kaya maraming salamat po sa mga tumulong sa amin. Wala pong masasabi, ayos na ayos po. Hindi po sila nagpapabaya sa mga nangangailangan. Mabilis po yung action nila. Tumutulong po talaga sila ng sobra-sobra. Doktora, maraming salamat po sa tulong niyo sa amin. Dahil na-solve po agad yung problema namin. Sana po marami pa po kayong matulungan na katulad namin. Maraming salamat po, Dr. Helen Tan. Partner, nakita mo naman yung ating kababayan sa Mauban, medyo sa totoo lang kawawa. Mabuti na lamang may isang doktora na tumulong sa naging pangyayaring yun. Medyo malungkot pero kailangan tulungan. At nandiyan nga si doktora at yun, kita mo naman na naipadala sa Kalakang, Maynila. Kadalasan talaga yung mga ganyang klase ng problema ay isang malaking question mark, katanungan pa rin sa inyong lingkod at siguro sa marami natin mga mahirap na kababayan. So, mga ganyang estado ng buhay, saka pa sila nakaka-experiensa. Kung sino pa yung mahirap, ano? Correct. Yung bang hindi naman nila kayang pumunta ng mag-isa sa mga ospital. Ang maswerte nga lang, bagamat nakaranas po sila ng ganyang katindi na problema, ay natulungan sila ng barangay chairman sa kanilang lugar dyan sa bahagi po ng Mauban, Quezon. At si Kapitan naman ay nailapit sa serbisyong tunay at natural sa bahagi po ng Mauban, Quezon. Isang biyaya na maituturing dahil binigyan man sila ng malaking problema, nadala sila hanggang dyan sa bahagi po ng Kamaynilaan para maipagamot po yung may bahay si Mrs. Talagang ako naniniwala doon. So walang problema na walang katapat na solusyon. Oo naman. Kasi kagaya nun, hindi naman nila kilala si doktora. Imagine, na ilapit kay 2 doktora. weeks na sa loob ng sinapupunan, Na medyo wala ng buhay. Mrs. Talisay, yung kanyang baby na wala ng buhay. Oo, kaya nga, mabuti. Napakadelikado nun, ha? Kasi kung nanatili siya ng mapapabayaan, maaaring malason at ikamatay din ng nanay. Tama. So, kaya mabuti na lang na ilapit ng kapitan ng barangay at nasabi kay doktora at agad namang inaksyonan ni doktora para ipa-opera sa Kalakang, Maynila. Kaya kita nyo naman, mangyak-ngyak yung parehas no, na mag-asawa, mga kababayan, dahil hindi nila inasahan na Kasi meron pong tutulong sa wala kanilang naman daw silang pangangailangan. sapat na salapi. Kita mo naman yung hanap buhay ng lalaki. Hindi raw, maliit yung kita eh. pang gastos lang, pang At araw-araw. kung may natitira man, bahagyang-bahagya. Siguro pambayad na lang sa kuryente, Kaya nga. pagkain. Kaya nga, mabuti sabi nga, ulitin ko, dahil talaga ng problema may katapat na solusyon. At siyempre, hindi po Yan na nga. pumapayag si Dr. Helen Tan. Parang ang ginagawa niya sa panahong ito, hinahanap po talaga ang ating mga kababayang nangangailangan. Siya yung lumalapit para ilocate, para tulungan. Dahil alam po niya ang pakiramdam ng isang taong walang anuman na inaasahan o sino man na nalalapitan. At saka, siyempre, hindi naman yan, of course, yung ating mga sasakyan ay pinagtulob ni doktor. Yan nga yung purpose yan eh. Para in case na may mga ganyan, may magamit. Hindi na-arkila ng ambulansya. Dahil
Yung arkila pa lang ng ambulansya, napakalaking halaga na niyan. Correct. Isipin po natin na yung ambulance ay galing pa ng Gumaka, sinundo ang magnanay patungo po mula sa Mauban patungo ng Metro Manila. Ang bata ay nakuha, napatay sa sanggol ng kanyang ina, idinala uli sa bahagi po ng Mauban para mabigyan naman ng maayos at marangal na libing po ang nasabing sanggol. And then, syempre, yung nanay niya, tutulungan pa rin niya dahil nagagamot pa rin niya kahit may labas na yung bata. Kailangan pa rin pagtunan yung kalusugan Ang niya. tingin ko sa umagang ito ng nasabi pong mag-asawa kay Doktora, isang anghel na bumaba sa lupa. Totoo dyan. Totoo ka dyan. Sapagkat yun nga, malaking tulong ng nakapangyaring yun na nailapit ng kapitan sa serbisyong tunay at natural na inaksyonan agad ni Dr. Helen. At hindi lang marahil ang mag-asawang yan, kundi ang marami pa nating marami kababayang Quezonians na nabiyaan po ng tulong ni Dr. Helen Tan. Sa panahon ngayong patuloy tayo nakikipagbaka laban sa kamatayan bunga po ng COVID-19. At higit, mas magiging maganda at makabuluhan ang ating pag-uusapan dahil tamang-tama nalalapit po ang halalan 2022. Nagbibilang na marahil tayo sa ating mga daliri, sa ating mga kamay. Kung ilang buwan na lang at hahatol na naman ang bayan at ang ating mga kababayan sa mga nagsipaghain po ng kanilang laban sa iba't ibang posisyon sa ating pamahalaan. Karangalan natin makabalitaan partner at mga kaistan ang kasalukuyan po Lucena City Comelec Officer, ang napakahusay na si Attorney Ana May Barbacena. Lahat pong yan sa pagbabalik ng programa Istana Balikatan para sa Sulong Quezon. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa Sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural. Ako po si Dr. Helen Tan ng ika-4 na distrito ng Quezon. Handog natin sa mamamayan, mga proyektong napapanahon at kapaki-pakinabang. Tumutugon sa suliranin sa kalusugan, edukasyon, agrikultura, pangkabuhayan at infrastruktura para sa kaunlaran. Ito po ang serbisyong tunay at natural. Yung aming programa para sa pagtatanim ng cacao intercropping with coconut, nagsimula yung konsepto 2014. Then 2015, nagkaroon kami ng first cacao summit. Ang goal ay makapagdagdag kita para sa ating mga magsasaka. So ngayon, meron na tayo na processing center dito sa 4K Cacao Farm. Nakapag-establish kami ng facility. Maipakita ko sa mga magsasaka na yung sinimula namin na pangarap na magtatanim lang, kikita lang,
meron tatatak doon na brand, no, na masasabi nila amin ito. So eto na po ang katuparan ng aming mga pangarap at taste of hope and happiness. Tangerine chocolate. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa Sulong, Quezon. Serbisyong tunay at natural. Balik na tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan sa mga kakabukas lang ng inyong transistor radio o kaya naman kakaharap nyo lang sa inyong TV set. Samahan nyo po kami at tutukan hanggang ikawalo ng magandang umaga. At kasama na po natin ang ating buena manong guest ngayong panibagong taon ng 2022. Walang ba kundi ang napakasipag at napakabait na ating City Election Officer. Walang iba kundi si Attorney Ana May Barbacena. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong dalawa at sa inyong pong mga followers. Magandang umaga po. Welcome po sa ating palatuntunan, Attorney Barbacena. Kayo ang una naming guest ngayon 2022 at siguradong tututok po ang ating mga viewers dahil pag-uusapan natin, excited ang lahat sa nalalapit na 2022 national and local elections. Siguradong magiging busy po ang inyong opisina at pwede po bang malaman as early as of now kung ano-ano po yung mga preparasyon na ginagawa po ng Lucena City Comelec kaugnay po ng paghahanda para nga sa nalalapit na halalan? Kami po sa Lucena City, nag-aayos po kami ngayon ng mga records ng ating mga botante. Bali po rin, nagpe-prepare na rin po kami ng mga electoral boards na uupo sa darating na elections. Ngayon po yung mga mag-start na rin po kami mag-print nung certified voters list po, yung polling precinct voters list na gagamitin ng mga teachers natin, yung ipopost nila doon sa kanilang mga classrooms para po malaman ng mga botante kung ano po yung kanilang, kung saan sila boboto. Pwede pong malaman kung gaano na karami ang botante sa lungsod ng Lucena? As of now po, nasa 183,413 yan. Mas marami Mas kaysa sa marami mga po. nakalipas sa taon. Opo, mas marami po tayong botante ngayon kaysa sa lahat ng nakaraang taon. Kasi po last 2019, nagkaroon po kasi tayo ng deactivation na nasa 20,000 na dating registered voters na who failed to vote twice and also yung po yung mga na verify namin na double registrants kasi po meron po tayong tinatawag na automated fingerprint identification system. Doon po na-identify natin kung sino po yung mga double registrants. Good. Ibig sabihin, wala nang doble-doble makakaboto. Yes, ma'am. Wala pong, maiiwasan po natin yung mga doble-doble makakaboto kasi po yung iba talaga, napansin namin lalo na nitong registrations, nagbabago sila ma'am ng pangalan, pero dahil po hindi nababago yung fingerprint nila,
naghihit po sa amin na sinasabi namin, "Ma'am, naka-registered na po kayo dati pa dito sa amin. So kung magre-registered po ulit kayo, ay kayo po ay tinamaan ng APHIS." So yung pong process niyo na new registrations ay hindi po pwede. So iche-check po namin kung sila ay yung po bang transfer in lang or hindi pwede yung or reactivations lang. Kasi sinasabi nila minsan sila ay bagong rehistrado. Hindi na pala makakalusot partner sila. Oo. Hindi na makakadalawa. Hindi na makakadalawa. At yun nga, of course, yung mga flying voters, may iwasan yan, attorney. Yes, sir. Kasi po sa atin pong election day certified voters list, kung napapansin niyo po tuwing tayo naboto, meron na po kasi doong mga nakalagay na picture at saka po yung signature. So na-identify po ng mga electoral board kung sino po talaga yung taong boboto. Kaya sa totoo lang, sasabihin nila na nakakaboto yung patay. So hindi po mangyayari yun kasi po makikita naman ng teacher na ito pong taong ito ay patay na. Bakit po? Kasi po kami, halimbawa dito sa Lucena, kung yung lahat po ng patay ng naka-record sa amin, galing sa civil registry, binibigay po sa amin. So ina-annotate po namin yon. Ang hindi lang po namin ma-annotate siguro, at talaga pong hindi mangyari, halimbawa po namatay sa Sariaya. So wala pong record yung Lucena City. Walang record sa Lucena. Pero po kung dalawang magkasunod na eleksyon na hindi pa rin siya maboboto, madi-deactivate na po yung namatay na tao. Pero as of now po, kung halimbawa po nun, magpanggap siya na alam niyang namatay na yung kamag-anak niya, magpapanggap po siya na siya yun. Makikita naman po sa picture ko hindi siya yun eh. So, pero yung transfer of voters, legal naman yun. Let's say, I'm from Atimon, dito na ako boboto sapagkat dito na ako nag-reside. Yung processing yun ay legal po yun. Wala ko naman problema ron. Yes, Tinatanggap po yun. Opo, tinatanggap po natin yung transfer nila. Tapos po, at the end of the registration period, ifo-forward naman po na nung halimbawa po nag-transfer siya sa Atimonan. Sa Atimonan po, magre-request sa aming opisina dito sa Lucena na re-request po nila yung record nung nag-transfer sa kanila. Halimbawa po, sir, ikaw, nag-transfer ka po doon sa Atimonan, tapos registered voter ka ng Lucena. So magre-request po yung bawat opisina sa counterparts nila na hihingi nila yung record nyo. So sa amin po, pag natanggap namin yung request, ifo-forward po namin sa Atimonan yung inyong record. Yan pala parte yung yun yung sa loob ng 3 taong ginagawa na. Opo. Kaya kung titingnan natin, akala natin yung COMELEC walang ginagawa, no? Pero inaayos pala yun yung pala yun. record. Ganun pala katagal yun, yung 3 taon na pagitan na yun. Yes, Inaayos sir. niyo yung lahat ng mga Opo. botante, no? Tapos po sir, lahat ng registered voter natin after the registration period, magkakaroon po kami ng election registration hearing. Okay. Tapos po yung inyong mga registration forms, lahat po ng nasa record po namin, aalisin ulit namin at i-alphabetize ulit po namin at pagsasama-samahin po ulit namin. Grabe, tiyaga ang kailangan yan bago matapos partner Hindi, sa libo-libo, Mas millions. mabilis na kasi dahil computerized na nasa database na, no? Unlike nung araw. po. Na. Manual pa rin Manual po. pa rin tayo yun? po. Kasi po yung record po natin, yung registration form natin ay Okay. document pa rin. Na hard copy. Opo. Kailan po natin pinapayagan ng Commission on Elections ang ating mga national candidates na mag-umpisa ng kanilang pangangampanya? Based po sa ating calendar of activities, start po sa February 8 ay pwede na po mangampanya ang ating mga national positions, President, Vice President, Senators, at saka po yung mga party list organizations. How about the local candidates, attorney? Sa local candidates naman po, mag-start na po sila ng March 25, 2022 po. At ano yung mga pinagbabawal na hindi dapat gawin during campaign period? Actually po, may panibago po tayong rules ngayong elections. So meron po tayong election committee, election COMELEC campaign committee. Meron po siyang national down to the municipal level. So no campaign activities po ang mangyayari without the prior approval ng mga halimbawa po ay municipal COMELEC campaign committee or city COMELEC campaign committee, provincial ganun. So doon po i-evaluate ng mga members ng committee. Ang members ng committee po, COMELEC and chairman, ang members po ay Department of Health, AFP at saka PNP, highest ranking officials, at saka po ay ang DILG. Kailangan ng signal muna nila. Opo. Okay. So dadaan po sila lahat ng magka-campaign ba doon. Bakit po? Kasi po ngayon ay pandemic. So, ba-assess po ng DOH
kung ang atin pong mga areas ay matataas pong active cases. So, kung halimbawa po, ang category level natin ay level 1, o sige, pwede lahat mag-campaign. Pero pag nag-category level 2 or level 3, nagkakaroon na ng konting restrictions. And then level 4 po, totally, walang pwedeng mag-campaign. Then, ang magde-declare po nun ay yung National Campaign COMELEC Committee. Kami po sa level namin, kung halimbawa po sa national ay level 2, ang dineclare ng ating category level po. Pero napansin po namin dito sa Lucena, ang laki po ng active cases, halimbawa po nasa 300 or 500. So pwede nating kami sa level namin i-raise namin yung category level ng level 3 or level 4. Kasi po inaantabayan na natin yung pagdami ng cases at syempre po makakaapekto yun sa darating na election. So dapat i-tone down natin yung number ng active cases para comes election, hindi po ganun kadami. Sa Hindi ganyang hindi kataas pwedeng na makapakailamang LGU pag gano'n. Hindi po sir kasi doon Ang po kapangyarihan ay nasa 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 COMELEC. inyo lang. Wala pwedeng makialam na LGU. Wala po sir Okay. kasi po doon sa resolutions tayo na po kailangan ang mag-regulate sa mga campaign activity ng ating mga Pag ganyan candidate. na yung level 2, level 3, meron na ba doon sa mga regulations na ibinigay po sa inyo kung ano yung mga dapat lang gawin ng mga kandidato? Yes po ma'am, meron po doon kung halimbawa po level 3, at least mga 50% lang ang pwedeng kasama doon sa pagkakampanya. Then meron po tayong tinatawag din po yung level 4, talagang totally walang pwedeng mangampanya. Kung halimbawa po magka-caravan, dapat po doon sa caravan, member lang ng household. Pero kung hindi naman po sila lahat member ng household, limited lang din po ang kasama doon sa sasakyan. At saka po, observe pa rin yung health protocol. Doon din po sa ating resolutions, halimbawa po ay, meron po kasi doon tinatawag na in-person campaign. So doon po sa mga in-person campaign din po doon, prohibited po doon yung mga pag-house to house. So kahit pa private dwelling yan, yun po ay prohibition. Bakit po? Kasi kung lalapit ka doon within 1 meter, violations na tayo doon sa rules. Automatic wala din, meron tayong liquor ban kasi Ay, pandemic. Opo, sa liquor ban ma'am, tayo po sa resolutions natin, ang applicable lang po sa liquor ban natin ay sa May 8 and 9. 2 araw lang. Yes, ma'am. Dalawang araw. Pero ang exemptions lang po doon, yung mga Department of Tourism's accredited stores na talaga po nagkikater sila ng ganung activities plus registered po sila at yung pong store na yun accredited din po ng COMELEC. Okay. Pag ba ganito, Attorney Barbacena, pag election, ito na nga yan. Sa period na tayo na magkakaroon halalan at of course, mangingibabaw ang kapangyarihan ng COMELEC. Pag po ba ganito, lalo na yung mga 2 weeks or one month na lang before election, kayo ba sa posisyon nyo may nakakaranas kayo, may pressure mula sa malalaking politiko pag ganito mga panahon sa loob ng panahon mo na ikaw po ay 6 na taon nang naito sa aming lungsod, nakaranas ka ba na pinressure ka ng ilang malalaking politiko? Wala po masyado, pero ang pinaka-pressure lang po siguro doon ay akala nila ay yung po sa watchers lang po, yung iba po kasi natin politiko, hindi, awan ko baka hindi I po mean, nila yung nakaranas ka ba, tinawagan ka, Attorney Barbacena, ganito, ganyan, o nakaranas ka ba ng gano'n? meron pong tumawag sa akin dati na parang sabi ay, hindi ko sila pinapayagan sa mga gawain nila. Sa akin naman po, compliance lang tayo doon sa rules and regulations. So, hindi naman sila makaobra, sa panahon yan, sapagkat still nasa inyong kapangyarihan. Ang sa akin po kasi sir, basta ginagawa natin kung ano yung dapat natin ipatupad, wala po tayong dapat May ikatapos. kapangyarihan ng COMELEC na pwede mong ipatigil ang butuhan sa 1% in case na nagkakaproblema. Doon po sir, just in case na may problema polling sa precinct polling mismo. precinct po. Titingnan po talaga natin. Kung halimbawa po naman mga disorderly behavior lang, we can call up the PNP or AFP as the case may be dun sa lugar. Well, of course, Pero- sa yung decision ay sa iyo manggagaling. Sa electoral board po. Kasi Electoral sila board. ang naandun sa area na nakikita nila na magkakaroon disorderly behavior. So, bibigyan nila ng notice yung mga PNP at AAP So, hindi na nandun. kailangan ng go signal mo. Hindi po kailangan. Kasi doon sa resolutions natin, Ah, sa okay. electoral board level po yun. Ilan po ang So- papayagan natin na boboto sa loob ng isang polling precinct, attorney?
Sa ngayon, ma'am, ang allowable po lang po, pero siguro titingnan po nila kung mababago. Pero po sa per precinct po, per clustered precinct po tayo, maximum po tayo na 800 ang botante per vote counting machine. Pero sa amin po, kung sa classroom naman, actually ina-assess natin kung halimbawa maximum na 8 persons lang po muna dun sa isang classroom. Kunti, Kasi po, naandun yung electoral board. Meron pa pong watchers or civic organizations. So, kung halimbawa po na talagang crowded, baka po alisin sa assessment nung nung electoral board, yung mga watchers sa labas na lang po, pero ang allowed lang halimbawa po ay kung may matitira man ay yung national positions po, isa sa majority at isa sa minority na representative. Ilan po bang watcher ang inaalaw kada kandidato? Kada kandidato po ay allowed tayo ng isang watcher, ma'am. Only one? Isa Yes, lang, ma'am. matipid. Per precinct po. Per percent. Ay, How about doon sa mm. mga tarpaulin natin? Meron ba tayong limitasyon para sa mga kandidato? Tinitingnan ba natin yung dami? Kasi yung iba, kapag kami kakayanan, sinosobrahan talaga, Attorney Barbacena. Ayan, ma'am. Doon sa mga tarpaulins, ma'am, unlimited. Provided, doon po nila ipopost yun doon sa areas kung saan allowed natin. Meron po kasi kaming inilalabas na common posting areas. Kasi po, baka yung iba kasi naglalagay doon sa mga puno-puno. So, may mga public places tayo na prohibited silang maglagay ng mga campaign materials. So, we designate a polling campaign doon sa polling posting areas nila para doon lang sila magpo-post. Kaya nga po, before the campaign period, start ng campaign period ng bawat candidates, lalo na sa local, at least susulatan natin sila a week before to remove those campaign materials na nasa prohibited areas. Kasi talagang start ng campaign period, magkakaroon po kami ng operation backlash. Then kung thereafter naging violator pa rin sila, then it comes to those na lang po na magpa-file ng complaint sa amin or ino-notify namin sila. Huwag na lang sana maglagay doon sa mga hindi inaalaw na areas para hindi na dagdag trabaho sa inyo. Ay, yes, ma'am. Actually, hindi lang po sa akin. Kasi kukunin natin sa DPWH, yung sa engineering, tapos sa Bureau of Fire, itatap din po natin sila. At saka po Tataasan, ha? itatap din po natin sila. At saka yung mga PNP. Yan po. For the first time, attorney, mararanasan natin ang election sa panahon ito ng pandemic. First time ito. So, dahil pandemic, attorney, pwede naming malaman kung ano po ang re-required ng DOH at saka ng COMELEC para sa mga, let's say, botante, let's say, doon sa mga watchers, doon sa electoral committee na nasa loob. Sila po ba i-required na dalawa na ang bakuna mo? Kinakailangan po ba may antigen ka o RT-PCR? Ano po ba ang panibagong requirements? Doon po sa ating mga botante, wala pong required na dapat vaccinated ka. Pero sana pagpasok mo doon, hindi tataas ng 37.5 yung inyo pong temperature. So, meron temperature scanner. Temperature scanner nandun pa rin po at saka yung alcohol. Hindi na po mawawala yon. Yun na yun. Opo. Tapos meron po kasi tayong assigned per polling center ng medical practitioner. So, kung halimbawa po ang temperature ng mga botante ay tataas ng 37.5, i-designate po natin sila doon sa isolation area. Gano'n. Opo. Hindi muna Hindi po makakaboto hanggang maging opo, mababa. bababa. Kung sakasakali po, ay may lalabas po uli siguro sa aming guidelines na kung paano naman sila pabobotohin na at kukunin na lang yung kanilang balota doon sa polling center. Kung saan polling precinct. Tapos, yung pong naka-assign doon na naka-PPE, siya po ang magdadala po doon sa... Pero, I mean, yung inyong mga personnel sa loob, yung mga teacher, walang requirement siya na dapat na may RT-PCR sila? Sa mga teachers po, ang preference po natin ay sila ay vaccinated. Yun lang. Opo. Tapos po ang ating, syempre po, kami kasi ngayon mayroong requirement sa COMELEC na dapat sila ay mayroong digital signature na accredited po tayo ng nagpa-file po sila sa DICT. Kasi po isa po yun sa requirements para po sa authentication dun sa vote counting machines. And then po sa mga botante naman, wala naman masyado, pero ang rules po natin ngayon, bawal po yung syempre mga bata dun sa polling center kasi po di po dati mga bata ay namimigay ng polyetos. So bawal po 'yon.
So, pag puboboto, bawal na po rin I magtambay-tambay. mean, ang binabawal nyo is bata. Bata po Pero is kung hindi bata yung mamimigay, bawal din po. Kasi ano nang bawal? yung mamimigay Linawin po, natin na to, bawal Yung let's say, di ba, may pinamimigay, may Oo, pangalan bawal dito. yan, Halimbawa, pangangampanya yun eh. Mayor King Formaran. Oo. Bawal na yun? Saan bayan yan? Yan na nun. Election day. Bakit, Election day, bawal na ang Bawal bakit yan. yung mga previous election na nakakapangyari yun, na nakalagay yung pangalan ko, Mayor King Formaran, Ay, hindi ko Congressman King Formaran, ibigay. So, hindi pa noon bawal, binago na ngayon. Hindi, bawal na Ay, noon. Wala na attorney. nagko-complain. Diba? Dapat gumising muna yung kasama natin sa umagang ito. Congressman daw, kanina Oo, mayor, diba? pinayagan pa natin. Hindi ba kasi, so nung pala, bawal na yun. Oo. Attorney. Hindi lang hinihigpit ang masyado. Pinagbabawal natin. Kaya lang wala bang nagko-complain? Siyempre, iniintay niya siyempre complainant. Pero kung Siyempre. ako lang ang mag-i-initiate, mga bata, halos Oo. yun, 5 years old Oo man nga, oo, yun. totoo naman. Tumaas po ba ang honorarium ngayon ng ating mga katuwang sa araw mismo ng eleksyon, naggaya po ng ating mga guro? Opo, actually, mga nagsitaasan naman, hindi ko lang tanda yung amount. Pero yung lahat po sila ay medyo tumaas naman po ng kaunti ang kanilang mga honorarium. And of course, the usual pa rin po, meron po rin silang mga insurance benefits na sana hindi magamit para ibig sabihin safe sila. Yun po. Lahat naman po ng mga transportation allowance, pinoprovide naman po natin sa ating mga teachers, lalo na pag magti-training sila, going to and coming from their places. Pag ba ganung araw mismo, the day ng, let's say, May 9, ano pong ginagawa ng mga kagaya nyo? Sir, kami... Nasa office lang? Hindi, sir. Nagmo-monitor. Nakamonitor. Nagro-roving din. Binibisita Actually, nyo. ang ginagawa namin, nagro-roving ako. Siyempre, buboto muna. Tapos nagro-roving ka. Tapos chinecheck ko yung mga areas kasi may mga nagko-complain sa akin ng vote buying. Oo. So, pinupuntahan ko yung mga areas na may nagvo-vote buying. Then, May kino-call up nahuhuli ko kayo. yung... May nakikita kayo. kino-call up ko yung PNP at AFP Para mapuntahan. para mapuntahan. And then before, pag naando, bilisan sila ng takbo. Kumbaga sana all, Sana all mahuli. Sana all Mahuli. mahuli. Sana Kaya, walang gumawa na ng vote buying. oo, Lumaban kasi ng nga, parehas. di ba, Yun nga, gathering yun. Sana'y mahuli lahat. Oo, Yun ang ibig kasi sabihin. gathering yun. Wrong Prohibited grammar yun. lang pala, Oo, Attorney diba? Barbacena. Pag ba eleksyon, araw ng the day ng election, attorney, kami ba sa aming hanay ay allowed na makapasok provided ba anong kailangan namin i-produce? Okay. Sa mga media practitioner naman po, meron tayong hanggang March na yun? March, parang 11. March 11 na sana kuha kayo ng application sa local, sa Office of the Provincial Election Supervisor. Bibigyan po, tapos mayroong website na pipilapan nyo yung form or pwede nyo i-download yung form, isubmit nyo sa amin sa provincial office para doon titingnan yung qualifiers kayo para i-accredit. I-assess pa siya. Oo, kahit pa paano. Malay mo hindi kasi pala lahat baka na mayroon kasi, nagsubmit? kasi may endorsement mula doon sa kanilang Station mga manager. Station Oo, manager. kasi baka yung iba, panggap lang din na media. Okay. Nauunawaan natin yung mga... Wala So, naman yung binabayaran, pagka ganon. sa Hindi ko alam presyo. kung may binabayaran. Parang nagkagastos ako nun eh. Hindi, Ikaw? baka nagpamerienda ako doon sa mga taga-Comelec. sobrang mahal ata nung Oo, item. matagal na yun, Merienda. matagal na. Oo. Ngayon, ang PNP naman, during election, saan lang po? May certain meters yata yan from the polling procedure. 50 meters po from the polling center. Doon dapat nandun sila sa malayan. Kapag boboto ang kandidato, tanging siya lang ang pwedeng pumunta sa loob ng presinto. As much as possible, siyempre ma'am, kung boboto lang ang kandidato, pupunta siya doon para bumoto, hindi para mangampanya. Then after niya boto, alis na rin po siya. Okay, Hindi, may meron ba mga- tayong may kung may talaga mga- sa may mga Lucena agent na eh. mga hotspot areas na pwedeng kailangan tutukan ng ating mga authorities? Sa base po sa initial naming conference, wala pa naman po na i-report sa atin based do sa previous activities natin na merong hotspot dito sa Lucena. At saka nag-interaction naman kami ni Sir Reynaldo, Lieutenant Colonel Reyes na wala pa naman kaming concerns masyado dito sa Lucena. But we talk about dun sa aming mga checkpoint. Bawal Pagba- bumoto ang lasing? Pag ba, Hindi. pag ba Bawal, pero bawal pag ba kandidato pipila din?
Yes, sir. Kasi, Ako mayor, pipila ba ako? opo. Ako ang vice mayor, pipila ba Oo, ako? kahit pa ikaw si King Forum, pipila ka din. Pipila pala lahat. Oo So, naman, sir. Kasi actually, first no. come, first Hindi, serve basis ang tayo. totoo nito, attorney, hindi ako napila during Wow. boto. Kasi kinakausap ko agad yung committee cell. Sabi ko, Sinabi pa ako po ay talaga, taga-media. Baka ho Ah. pwedeng unahin ako sapagkat marami ho kaming trabaho. So, nakikiusap. Pag nakikiusap nakikiusap, ako. oo. Hindi maaaring hindi ako pagbibigyan. Medyo hindi maganda pag hindi ako napagbigyan. Si baba na sa loob, binaba na sa kuya. Oo. Kaya napapagbigyan naman yung ating pakiusap. Okay. So, syempre, sa atin kasi meron kasi po tayo doon sa ating mga polling centers na, so of course, we give way to the vulnerable sectors na, May special lane para sa mga Sa- PWD, PWD, sa mga senior pregnant. citizens natin. ay, doon po, actually, dapat sana magkakaroon kami special lane doon. Ginagawa naman po namin yun. Kaya lang na-testingan po namin na kung lahat sila ay PWD, senior citizen, Opo. pregnant women doon sa isang area, IPs, ay ang bagal po ng Nabagal? process ng pagboto. So, ang ginawa po Bakit namin, mabagal? ay lahat po sila ay vulnerable sectors. Oo. So, ang maganda, alternate vulnerable sectors, regular lane, vulnerable sectors, regular lane. Kasi basta may mga vulnerable sectors naman, priority po sila. Habang papalapit ng ganun papalapit pala ang yun. election partner tayo na may patuloy at patuloy na makikipag-ugnayan Oo. sa Lucena City Comelec Office para kami po ay makabalita Lagi ng kami anumang tatawag update chat ko, kumustahin ka kung namin. magkakaroon po ng any changes sa mga regulations, sa mga rules na kailangang sundin ng ating mga kandidato at dapat malaman ng publiko from sa oras na ito. Tatawagan ka namin. Yes. Sasabihin namin, attorney, nagbo-vote buying doon. Sana all. Mahuli. Wrong Yun ang ibig grammar na sabihin. naman. Mahuli. Yung Any nagbo-vote message, buying. Attorney Ana May Barbacena, sa lahat po ng ating mga kababayan at gayon din yung panghangad nyo na magkaroon sana tayo ng maayos at matiwasay na halalan 2022. Sa atin pong mga kababayan, mag-start na po tayo ng election campaign. Election period din po. So, ngayon pong January 9, start na po tayo ng election period. So, ang sa akin po sana, may mga prohibitions po tayo dun about gun ban. So, kung tayo po ay although meron po tayong license to carry firearms outside residence, but we failed to get a certification from the COMELEC, wag na po natin dalhin yung ating mga firearms kasi po, kailangan tayo po ay may proper certificate of authority to carry firearms. And then po, para maiwasan na rin po natin yung magkakaso tayo. So, okay lang po na may mga firearms tayo sa bahay, pero sana, kung wala kayong lisensya, huwag nyo na po dahil palabas kasi po, kung sa checkpoint namin, ay makikita din po yun or baka mapansin na kayo ay very suspicious. And then, salamat po dun sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa commissions and elections and compliant po tayo sa rules and regulations. Maraming Thank you salamat, very much. Attorney. Congressman, huwag mo nang dalhin yung baril mo. Oo. Hindi, At syempre, wala naman bala yun. salamat po sa inyong oras. Mm, Simple yeah. token po mula sa ating palatuntunan. Thank you. Thank you very much. Tutuwa kami sa iyo, Tony. Sapagkat ikaw, naman naming bisita. Tinakala magagaling na babae. At saka ang bisita maganda namin. naman yung mga very important yung information na sinio niya sa ating mga Oo viewers nga. at listeners. Masipag ito. Siya pala ay concurrent din as provincial election officer. Imagine, nagagampanan pa niya Oo, yun sa dami ng gawain dalawa, bilang city oo. election officer. Magaling talaga siya. Moses Samu, regional director ito ng Why Comelec. not? Pwede. At syempre mga kaibigan, kung kayo po ay naghahangad na makabili ng mga nagagandahang kasuotan, dyan po kayo magtungo sa second floor ng Pacific Mall Lucena. Puntahan po ninyo ang Clanton's Fashion Boutique. Pagmamayari ni Miss Gigi Mendelebar Clanton. Clanton's Fashion Boutique. At kung kakailanganin nyo naman ang mga nagagandahang bulaklak, dyan po kayo magtungo sa James Floral Creations. Hanapin nyo po si Lawi Mendioro. Pwede kayong tumawag o mag-text sa telephone number 0925-511-5714. At kagaya po ng dati, mag-iiwan po kami ng mga magagandang salita na magiging gabay natin sa ating araw-araw na paggawa from John Lewis. The vote is precious. It is the most important or powerful non-violent tool we have in a democratic society and we must use it. At dito na naman nagtatapos ang isang edisyon ng ating palatuntunan. Ako po, si Celine Tutu. At ako naman po si King Formaran para sa programang Start Up! Wala nang atrasan, wala nang lipatan.
Tuloy na ang Balikatan, araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural.